Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po nandito na naman po yung linggo dito po sa ating programa, no? So, okay, hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan, pero bago ang lahat, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po may mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa, ang Reaction Mo Berada ko. At syempre, binabati din po natin ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating mga kababayan na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po may mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Berada po. Okay, pag-usapan po natin mga minamahal ko mga kababayan. Alam nyo marami po ngayon ang nagtatanong, nagdududa po dito po kay Senator Ping Lacson, lalong-lalo na po sa kanyang naging pahayag nitong mga nakarang araw patungkol po dito sa mag-asawang Diskaya. Nitong mga nakarang buwan, pinag-usapan po yung tungkol po sa pag-a-apply po nitong mag-asawa para makapasok po sila sa Witness Protection Program, na kung saan po ay kinontra po ni Boying Rimulya. Kung maalala po ninyo mga kababayan, nagkaroon po ng diskusyon ito po si Marcoleta maging si Boying patungkol nga po sa dahil sa hindi pagpayag po ng DOJ na ipasok itong mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program, dahil nga sa ang gusto po nito ni Rimulya ay ibigay mo na, ibalik mo na ng mag-asawang ito yung lahat-lahat ng kanilang mga ninakaw, no? Tanda ng kanilang sinseridad para sila ay makapasok at bigyan ng oportunidad na may pasok sa Witness Protection Program. Pero dahil nagbabatigas nga itong mag-asawang ito, ayaw yata ibalik yung pera, mas pinili nilang hindi na lang makipagtulungan, no? Pero may nakakagulat po na balita na kung saan ay naging pahayag po ito ni Senator Ping Lacson. Alam nyo kasi, nitong mga nakarang araw, ipinahayag po ni Senator Ping Lacson na hanggat hindi po nakikipagtulungan daw o di umano itong mag-asawang ito, ay maaaring ikulong ang mag-asawang ito sa detention facilities ng Senado. So marami pong umalma, marami ang nagulat. Alam niyo mga kababayan, kapag ikaw po ay ipinasok sa Witness Protection Program, marami kang makukuhang pribilehiyo. Una-una, mukhang dun sa kasalanan mo mukhang mababawasan yun. Bababa yung sentensya sa'yo. Halimbawa, dun sa kasalanan mo pwede kang kasuhan ng life sentence, di ba? O malamang nagiging ano na lang, 10 years na lang. So yung 10 years parang halos 5 years na lang mahigit yan Kasi ang 1 day kasi sa kulungan, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po yan yung yung 24 hours. Hindi ganoon. Kasi BGMP yung tatay ko. Ang 1 day kasi sa kulungan, kahit sa kulungan, yan po ay tumutotal lamang ng 12 hours. Yan, 12 hours lamang po. So kapag ikaw ay nakakulong sa loob ng 12 oras, 1 day na yan. So yun, every day, gabi at araw, total po niya 24 hours. So pag sinabing 10 years ka makukulong, ang equivalent po niyan parang 5 years na lang. So napakababa na lang. 'Di ba? Tapos babawasan pa ng GCTE. 'Di ba? Kasi may GCTE tayo ngayon Oh. Di ba 3 years lang laya na 'to, baka mabigyan agad ng parol. 'Di ba? O babagay na natin 20 years na lang. 20 years, 10 years lang 'yan. 20 years plus GCTE, 'di ba? So madali na lang. So maliban doon mga minamahal ko mga kababayan, kapag ikaw ay napasok sa Witness Protection Program, hindi ka nakakulong sa kulungan ng mga ordinaryong mga nakakulong katulad din sa BGMP. Pag nakakulong ka dyan sa BGMP mga kababayan, mahirap dyan. Bakit? May rules po kasi, mayroon po kasi dyang rules. Kung may rules tayo dito sa labas, sa gobyerno natin, may rules din at may panggobyerno din dyan sa loob. Kaya nga may mga mayores dyan May bastonero. May kanya-kanya po dyang mayroon din bosyo.
May mga gang dyan, may mga grupo dyan. Kung sa labas, merong mga congressman, iba-ibang grupo, iba-ibang party list. Dyan naman sa loob ng kulungan, may iba-ibang mga grupo dyan. May Happy Go, Sputnik, Bahala na Gang, BM, etc. etc. Di ba? So, dahil iba-iba yung grupo, iba-iba yung patakaran. So ngayon, pag napasok ka dyan sa BJMP, may pangkat ka na. So hindi porket may pangkat ka, hindi porket mapera ka, ano ka na. Although may VIP din naman dyan. So, dyan sa kulungan, sa BJMP, pag mapera ka dyan, maaaring hindi ka rin mahirapan. Kasi, automatic kung may pambayad ka naman ng pang-VIP mo every month, wala kang gagawin. Pero pag ordinaryo ka, maglilinis ka, magmamasahe ka, maghuhugas ka, kung ang tubig dyan ay iniigib, mag-iigib ka. Ganun yun Pero, ang kaibahan lang, kapag ikaw ay nasa Witness Protection Program, hindi ka katulad doon sa nakakulong doon sa BJMP. Kasi dyan sa BJMP, ang tulugan nyo dyan, halos mas malaki pa yung yung hinihigaan ng patay yung kabaong. Ganun lang. Diyan pag kayo diyan, natulog kayo diyan, dikit-dikit. Parang tagilid lang yata, 'di ba? Mayroong ganun Yung iba nasa duyan lang, nasa taas kung saan nakasabit. Yung iba palit-palitan pa kapag maliit lang yung selda, palitan pa kayo ng Pero kahit VIP ka diyan, mahihirapan ka dahil ng una, yung init. Baka hindi mo kayanin yung init dahil pag nakakulong ka, kadalasan pa naman ng mga nakakulong sa BJMP, mayroong tumutubong mga bukol-bukol sa puwet. Iba-iba yung may mga rashes. Kasi yung singaw ng pawis ng isang nakakulong, naghahalo-halo yan dyan sa loob ng kulungan. So malamang hindi kayanin ni Diskaya yun. Dahil mukhang nasanay itong mag-asawang ito sa aircon. O, kotse, aircon. Pagpupunta sa isang lugar, bihira lang na makatikim ng mainit na lugar. Madalas nandoon sila sa malalamig na lugar. O, kita nyo naman yung balat ni Diskaya, yung babae. Di ba? So, hindi nila kakayanin. So, ang nangyari ngayon, eto na. Doon sa naging pahayag ni Ping Lacson, marami ang umalma, marami ang nagulat. Hindi nyo nga ipinasok sa Witness Protection Program kasi pag pinasok ka sa Witness Protection Program, iba ka, separated ka. Ang titirhan mo, mukhang tinatawag niya to safe house. Pag sinabing safe house, alisin na natin yung safe, yung house na lang, bahay. Di ba? May kusina, may CR, maluwag, may privacy. So para ka lang nakatira sa napakalaking hotel, no? Na dahil sa laki, hindi ka pwedeng makalabas basta-basta, parang ganun. Ang kagandahan ng safe house, makikita ni Diskaya ng maganda yung paligid niya. Gwardyado pa siya. Baka pwede pa niyong utusan yung mga nagbabantay sa kanya, bili ka nga ng Jollibee, bili ka nga ng McDo, o bili ka ng isang buong baboy, lechon tayo, o mukbang tayo. Ganun Diba? So, kaya hindi pumayag si Boying Rimulya na ipasok siya sa Witness Protection Program kasi magbubuhay prinsesa pa rin yun Bagamat hawak-hawak ng otoridad magbubuhay prinsipe yan, magbubuhay hari yung mga yan. Reyna yan, mga yan. Diba? So parang wala rin. Parang ang tinanggal lang sa kanila, yung makapunta doon sa isang lugar na madalas nilang pinupuntahan. Diba? Pero yung buhay nila, yung makakain nila, nakakain pa rin nila. Iba doon sa, diba? Iba doon sa BJMP, na sa isang araw 4 na beses nagbibilang, so kahit tulog ka kinakailangan mong bumangon dahil siyempre magbibilang yan 1, 2, 3, so kahit tulog ka kailangan mong bumangon, so istorbo yun, di ba? Doon sa sa safe house, kahit anong oras kang matulog walang problema dahil bantay sarado ka naman,
at may privacy ka. 'Di ba? Malamang may TV pa 'yun kasi safe house eh. Parang wala lang. Pwede kang magpadala ng kumot mo doon ng magaganda, kutsyo ng magaganda. So, 'di ba? So, hindi pumayag si Boying Rimulya kasi ayaw ni Boying Rimulya na parang mababaliwala lang. Hawak-hawak nga ng gobyerno si Diskaya pero parang walang nangyari. Tapos yung ari-arian, yung pera na ninakaw, hindi naman nabalik. 'Di ba? So, bagamat naka-freeze na yan, pero eto, nakakagulat. Sinabi ni Ping Lacson na kapag hindi daw nakipagtulungan itong mag-asawang Diskaya, mapipilitan siyang ikulong. Napilitan pa itong mag-asawa dyan sa detention facilities ng Senado. Alam niyo ba kung anong itsura ng detention facilities ng Senado? Parang hotel ho yan. Kung titignan lang doon sa camera, parang double bed na pero naka-aircon po yan, mga kababayan. Naka-aircon yan, biro mo ha. Wala lang naka-aircon pa din 3 years ka nandiyan dyan sa facilities ng Senado. Naka-aircon, gagastosan ka ng mga Pilipino. Di ba? Sinong gagastos sa mag-asawa na yan? Sa kuryente, sila ba? Hindi, tayong mga ninakawan mismo. Di ba? Di malaking katulonggisan. Alam nyo, itong mag-asawang ito, para sana ma-realize nila kung ano yung mga nagawa nilang kasalanan. Ano yung karumal-dumal na nagawa nilang kasalanan. Dapat ikinukulong ito doon sa kulungan ng mga karaniwang tao. Ang lumalabas kasi nito, tila may pinag-usapan yata itong si Marcoleta at si Lacson ng lihim. Sa mga hindi nakakaalam, si Lacson at si Marcoleta, mayroon po yung malalim na ugnayan. Malalim na ugnayan. Okay na sana sa akin si Ping Lacson Alam niya, may hinahangaan ko yung tao na yan. Pero sa nangyaring ito, mukhang nabubuo na sa isipan ko yung ibinato sa atin dito. Mukhang nagkakatugma-tugma. Kasi meron po akong narinig mula sa ating pinagkakatiwalaan na source na kaya umalis o bumaba o gustong kaya nag-resign si Ping Lacson sa pagiging Blue Ribbon Chairman ng committee na yan dahil sa tinakot ng Iglesia ni Manalo. Dahil nga nakikita ng Iglesia ni Manalo na itong si Ping Lacson, kinakalaban niya si Marcoleta. So, kung di ako nagkakamali, may utang na loob itong si Ping Lacson sa Iglesia ni Manalo. Dahil mukhang, naalala ninyo yung eleksyon, magkakasama yun sila Marcoleta, sino ba itong isa? May kasama silang isa. Maliban kay si Ping Lacson, si Marcoleta, meron pang isa silang kasama. Si isang senador na artista, tumakbo ng senador, yung artista, si Willie Revillame. Naalala ninyo nung kasagsagan ng pangangampanya? Di ba? Magkakasama yan, si Willie Revillame, si Lacson, pati si Marcoleta. Kaya ngayon, hindi natin maalis sa ating mga kababayan ang magduda. Hindi natin maalis yan na magduda na marahil meron silang pailalim na usapin na sila lang nakakaalam. Biro mo, hindi nga pumayag si Boying Hindi nga pumayag Sabi naman ng iba, hindi kaya pakana lamang nila yan, drama lamang nila yan. Kunyari, galit si Marcoleta kay Lacson, o ganito, o kaya naman, di ba? Para lang hindi masyadong halata na ililigtas nila si Diskaya. Tingnan nyo pinalitan nga ni Lacson si Marcoleta, kasi kung si Marcoleta ang magsasabi na ikukulong tong mag-asawang ito na sa loob ng 3 years dyan sa Senado, mahalata. Lalong-lalo na't itong si Marcoleta ay natunugan na ang kanyang asawa ay may malalim na ugnayan dito sa mag-asawang Diskaya. Nakuha ninyo? So, para hindi halata, si Lacson ang inupo. Dahil ang plano nila, kapag hindi pumayag si Boying na ipasok sa Witness Protection Program itong mag-asawang ito, ang gagawin nila para hindi mukhang nakakulong itong mag-asawa, sa Senado nila ikukulong.
na kung saan parang nasa loob lamang ng hotel. Naiisip niyo ba yung naiisip ko, mga kababayan? So, nahuhulog ngayon na may laro. Pinaglalaruan tayo ng mga senador nito. Ayaw ko dumating sa punto na ako ay makapagsalita ng hindi maganda dito kay Lacson. Pero dapat ayusin niya yan. Kasi mukhang kandidato na siya sa programa natin dito para tirahin. No? Kung meron man silang usapan ni Marcoleta, kalimutan na nila yon. Dapat ikulong itong mag-asawang ito sa kulungan ng mga magnanakaw. Porket ba mayaman? Porket ba bilyonaryo? Bilyonarya? Maraming sasakyan? Maraming koneksyon? May mga padrino? Ikukulong nyo sa di-aircon? Ganun ba ang batas natin dito? Kunwari pa kayo? Papayag kami. Ikulong nyo yung mag-asawang yan diyan sa Senado, pero tanggalan nyo ng aircon, wag silang bibigyan ng cellphone, wag silang bibigyan ng malaking space. Maniniwala pa kami. Ibigay nyo yung space sa mag-asawang yan, yung kasing laki lang ng CR, na kung saan tamang kilos lang silang dalawa. Diba? Magkahiwala yan, babae lalaki. O, tas ilayo nyo sila. Yung hindi sila magkakausap dalawa. Maniniwala kami. Pero hindi. Nakita ko na minsan yung loob ng Nakita nyo? Si Hernandez, pati si Alcantara. Pati yung, sino ba yun? Si Alberto, Eduardo ba rin? Eduardo, yung isa, yung dating undersecretary ng DPWH. Diba? O, si Bernardo pala. O, nakita ko yung facilities nung detention facilities nila. Parang parang condominium eh. 'Di ba? Hindi yung kulungan para sa akin eh. Lang yun eh, kumbaga dapat diyan nag-i-stay diyan isang araw lang, isang gabi. Pero kahit sinong mahihirap tanungin ninyo eh, kukulong mo sa ganun eh, kahit pa 10 taon payag ako basta ganun kaganda yung 'Di ba? Ang panawagan natin dito kay Ping Lacson, ito, unti-unti nawawala yung respeto ko sa kanya dahil sa sinabi niyang ito. Alam niyo naman ako, kahit gaano natin ka-idol yan, kahit gaano natin minamahal yan, kapag kasiraulo ka, titirahin kita. Diba? Oo. Ba't sinasabi ni Ping Lacson na pagka hindi na nga nakipagtulungan sa inyo, ilalagay niyo pa sa magandang kulungan? Ano to, gaguhan? Dapat nga yan, para makipagtulungan, iparanas nyo sa mag-asawang yan na ikulong sila sa kulungan ng mga berdugo, ng mga ng mga mahihirap na tao. Para ma-realize nila doon na, teka, dapat na siguro ako makipagtulungan. Hindi naman ma-realize ng mag-asawang yan eh. Nasa magandang sitwasyon sila eh. Para din silang nasa loob ng safe house eh. Kapag dyan lang sila kinulong sa Senado eh. Diba? Kaya kapag yan ay natuloy na dyan ikukulong itong mag-asawang ito, ay asahan na ninyo. Bibirahin ko yan si Lacson araw-araw. Di ako nagbibiro. Kundi man araw-araw, baka sa loob ng isang linggo, 2 o 3 beses ko titirahin yan. Dahil niloloko tayo eh. Pag mahirap yung nagkasala, kulong agad dun sa kulungan ng mga kriminal, ng mga magnanakaw, ng mga, di ba? Yung nagnanakaw ng sardinas, kapirasong gulay, pag nahuli, bugbog sarado ka pa, kulong ka agad. Pero pag mayaman, tila hirap na hirap. Kaya pinagtatawanan tayo ng ibang bansa pagdating sa pagpapatupad ng batas. Dahil pag mayaman, tila hindi umuusad. Pag mahirap, abay, kala mo kung sinong makapagpatupad ng batas grabe, di ba? Ang ninakaw lang 1,000, ilalagay doon sa blatter 10,000 para daw madala. Pero yung nagnanakaw ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, aba, bini-baby pa. Kaya kapag tinuloy ni Lacson yung sinasabi niya
Ni minsan hindi ko minura tong taong to. Ni minsan hindi naka-respeto, paggalang, paghanga ang ibinibigay natin sa kanya. Pero pag tinuloy niya yan, hindi ako magdadalawang isip. Biro mo, hindi nga pumayag si Boying Rimulya na ilagay sa Witness Protection Program dahil dapat ma-realize na mag-asawang ito na kung naghihirap man sila ngayon ay mas maraming naghirap, nagdusa at namatayan ng pamilya dahil sa katarantaduhan nila. Tapos ngayon, baby ngayon niya, no? Huwag tayong magpaloko kay Ping Lacson. Yung gusto niya na ito, malinaw na panloloko ito sa taong bayan at malinaw na malamang nag-usap na ito si Marcoleta pati itong si Lacson. Na total, hindi naman mapapasok sa Witness Protection Program. Ito, gamitin natin yung technique, pinagbabawal na technique. 3 years. Sabi ko sa inyo mga kababayan, minsan niloloko na lang po tayo ng mga politiko. Kaya nga ako, masusi akong sumisilip, pinagmamasdan, ina-analyze ko po yung mga sinasabi nila. Dahil ayaw kong tila ginagawa na lamang po tayong mga tanga, mga bobo ng mga politikong ito na akala mo kung sino ng mga matatalino na pwede na lamang nilang ilagay sa kanilang mga bulsa anumang oras. Kaya alam ko, marami sa inyo hindi sangayon sa naging gusto ni Pampilo Lacson na 3 years ikukulong sa Senado. Parang kinulong niyo sa hotel. Diba? Oo. Dapat sa mga yan, isama doon sa mga kriminal na kung saan nagsisiksikan doon sa isang masikip na kulungan at para ma-realize nila yung ginawa nilang kasalanan. Diba? Yan ang dapat. Hindi yung bini-baby. Kalokohan, polis ka pa naman, naging chief PNP ka pa naman. Hindi ka ba naman gago? Diba? So sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. So muli po tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng pamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.